O sa sitio, misama sa Occidental, o sa tanong kanato karon, pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta may adlaw, Oktubre 27, 2025, para sa pinakaulahing balitang asenso, kini ang Usamis Today. Misamis Occidental, mga pasinungganong may host sa Mast Friendship Games 2025. Kabatan-unan, sports ug panaghiusa, gisaulog. Swimo Head Engineer Borhe mihatag sa iyang farewell message, mibalik tanaw sa 5 ka tuig nga panerbisyo alang sa kalimpyo ug kaayuhan sa Usamis. Barangay Health Station sa Kabinti ug Baybay Triunfo gikalipay ug gipasalamatan. Garbo sa kultura ug panaghiusa, Usamis IP Community mapasidungganong mitapo sa National Indigenous Peoples Month 2025 celebration. Bagong dalan, bagong kalambuan. 650-meter road sa Barangay Stimson, Aburdo, gipasalamatan sa mga residente. Mayor Sam, may daghan pang proyekto nga musunod. Paiba sa Usamis, 35 anyos nga sospitsado na sikop sa operasyon Batok Droga. Usa ka amahan, duha ka anak natabangan. Serbisyo sa Asinso Usamis Free Hospitalization Program, walay bayronon, hingpit nga serbisyo alang sa katawhan. Dazir Motikson, aniyang maritalya sa Usamis Today. Misami sa Occidental, mapasidungganong may host sa Master Friendship Games 2025, kabatan-unan, sports ug panaghiusa. Gisaulog ang good news ng report. Taliwala sa maulan nga panahon, duulan sa 10,000 ka mga delegado gikan sa 36 ka mga state universities and colleges sa Northern Mindanao ang mitambong sa opening program sa Mindanao Association of State Tertiary Schools CONMAST Friendship Games ug Culture and Arts Festival 2025 nga napahigayon sa Misamis Occidental Provincial Athletic Complex CONMOPAC o Requeta City adlong Domingo, Oktubre 26, 2025. Ang MAST 2025 nagdala sa temang Empowering Youth, Strengthening Accountability, Building a Responsible Nation through Sports, Culture, and the Arts. Nga nagpunting sa tumong sa mass games, ang pagdasig sa disiplina, teamwork ug moral nga kaisog sa matag estudyanteng atleta ug artist sa Mindanao. Gipanguluan ni Governor Henry S. Waminal ang programa uban ng Team Asenso leaders, lagip na si Usamis City Mayor Sam Norman Fuentes. Diin, gipaabot sa gobernador ang kalipay ug garbo sa pag-host sa probinsya sa usa ka dakong kalihukan nga nagpasidungog sa kalampusan sa sports, garbo sa kultura ug pagpalig-on sa kabatan-unan. Today is a proud and historic day for our beloved province as we officially open the 36th Mindanao Association of State Tertiary Schools Friendship Games and Culture and Arts Festival hosted by our province. We are deeply honored and grateful to be chosen as the host of this prestigious event. This is a celebration that not only brings together athleticism, talent, and creativity, but also embodies the spirit of unity, youth empowerment, and cultural pride. Nakita usab sa gobernador ang dakong importansya sa maong kalihukan alang sa makabatan-unan nga dili lamang kini usa ka kompetisyon kundili usa ka plataporma sa paglaom, pagkamamugnaon ug panagtinabangay. Kini nagpaligon sa disiplina, panaghiusa ug responsableng pagdumala sa kaugalingon. Mga mithi nga nagpatunhay sa pagtukod sa usa ka lig-on ug maasenso nga nasud. This event
holds deep significance, especially for the youth. The Mass Friendship Games and Culture and Arts Festival, as these are just more than competitions, as they are platforms of hope, creativity, and collaboration. They allow young people to push boundaries, build friendship, celebrate diversity, and develop discipline, values that are essential in nation building. Pagpasabot pa ni Governor Henry alang sa tema sa Mass Friendship Games ug Culture and Arts Festival 2025. Our theme this year, empowering youth, strengthening accountability, building a responsible nation through sports, culture, and arts, remind us that true empowerment goes beyond winning medals. It is about developing integrity, discipline, teamwork, and a sense of responsibility. The same values that make a nation strong and resilient. Gidasig usab sa gobernador ang tanang mga atleta ug artist nga ihatag ang ilang tanang makaya sa matag performance ug himuon kining higayon isip oportunidad sa pag-uswag, panaghigalaay ug pagdiskubre sa mga bag-ong kaalam. Giawhag usab ni Governor Henry ang tanan nga mobisita ug suhiro na ang katahom sa Misamis Occidental samtang nagpadayon ang maong kalihukan. All our athletes and artists, I encourage you to give your best in every performance, in every match, and in every interaction. Let this be a time not just as a competition, but for growth, friendship, and discovery. While you are here, I also invite you to explore the beauty of Misamis Occidental. From our serene beaches and mountains, to our rich culture and tradition, and of course, our delicious local cuisine. Take this opportunity to connect, not just with each other, but with our province and our people. Dugang pag-imbitar pa sa gobernador alang sa umaabot nga kalihukan sa bulan sa Nobyembre nga mao ang Perangat Festival 2025. Let me take this chance to invite all of you back this November as we proudly celebrate the 96th provincial anniversary. One of the highlights is the Perangat Festival on November 8th, a grand celebration featuring colorful street dancing and grand showdown right here at the Mopac grounds with contingents not only from Misamis Occidental but from also other parts of Mindanao. We would be honored to have you join us again to witness the rhythm, the culture, and spirit of the Misamisnon. People come alive in one of our most vibrant and culturally rich events of the year. Nga nagdugang sa kalipay sa maong selebrasyon, gipahibalusab sa gobernador uban ang sangguniang panlalawigan nga sila mohatag og 2 million pesos nga cash rewards alang sa mga mananaog sa culture and arts ug sports categories. 400,000 pesos para sa overall champion, 300,000 pesos para sa first runner-up, 200,000 pesos para sa second runner-up ug 100,000 pesos para sa third runner-up. Gisundan kini sa bonggang fireworks display nga nagsimbolo sa paglaom, panaghiusa og garbo sa mga Mindanaoan. Once again, thank you for the opportunity to host this meaningful event. Together, let us celebrate excellence, unity, and the vibrant spirit of the youth. Asenso Misamis Occidental,
Sa laing bahin, may pasalamat si MAS and Zamboanga Peninsula Polytechnic State University kung ZPPSU President Dr. Nelson Cabral sa Provincial Government of Misamis Occidental, ilabi na ni Governor Henry Waminal alang sa walay puas nga suporta. Iyang i-highlight ang dakong papel sa MAS Games sa pag-ugmad sa moralidad, disiplina o panagiusa sa mga kabatanunan. My high respect. Dako og taas ang akong pagtahod sa amahan sa probinsya sa Misamis Occidental. Daling duulan, very accommodating, very approachable ang atoang amahan sa probinsya, the Honorable Attorney Henry S. Waminal. To everyone gathered here today, it is once again in humility and jubilation that I welcome you all to the MAS Games 2025, a celebration not only excellence but also of unity, character, and cultural identity. This event is proof to our collective vision of nurturing the holistic development of our youth, intellectually, physically, socially, and morally. Ang MAS Friendship Games 2025 dili lamang usa ka kompetisyon kundi usa ka pagsaulog sa talento kaisog ug panahiusa sa mga kabatanunan sa Mindanao nga mapasidungganon ug mapasigarbuhong gi-host sa Misamis Occidental, usa ka probinsya sa asenso nga panggobyerno ug ligon nga mga kabatanunan. Suemo Head Engineer Borge mihatag sa iyahang farewell message. Nibalik tanaw sila makatuig nga panerbisyo alang sa kalimpyo ug kaayuhan sa Ozami. Si Bernal Tacson alang sa report. Gipaabot ni Solid Waste and Environment Management Office kung Suemo Head Engineer Titis Teresa Borge ang iyang farewell retirement message na nagsaysay sa mga programa, inisyatiba ug kontribusyon na iyang nahatod sulod sa 5 ka tuig nga pagserbisyo isip Suemo Head. Kini atol sa Monday Flag Raising Ceremony sa mga kawani sa lokal nga pagamahanan sa Dakbayan sa Osamis, ubos sa pangunguna ni Mayor Sam Norman Go Puentes. Kauban ang mga uniform men and women sa nagkalain-laing national agencies adlang Lunes, Oktubre 27, 2025. Usa sa iyang gibalik tan-aw mao ang malampusong paningkamot sa Suemo alang sa kalimpyo ug kaayuhan sa Dakbayan. Ilabi na ang baguhay lang nilang pagpananom ug 84 ka mga Palawan cherry blossoms sa sitio Giraog, Quinamo Norte isip pagpasidungog sa adlong natawhan ni Governor Henry Waminal ug ang ilang pagpananom ug 208 ka mga balitbitan trees sa median dividers padulong sa Asinso Osamis Sports Complex. Last October 11, we had our way of celebrating the birthday of our Governor, Attorney Henry S. Waminal. We planted 84 Palawan cherry blossoms, tiny seedlings, into the earth. We planted these not just as trees, but as promise of beauty and clean air for the future. It was a powerful moment in our green story, a story that proudly includes the 208 balitbitan trees we have previously rooted at the median dividers along the road leading to the Asenso Ozami Sports Complex, a shared investment in our city's ecological future. Laki po sa iyang gisgutan mo ang hiniusang Adapt a Barangay Cleanup Drive isip kabahin sa month-long celebration sa ika-125 katuig nga Civil Service Anniversary niadtong Septyembre 20, 2025 nga gilangguban sa 6 ka color-coded teams nga gi-assign sa naglain-laing barangay sa Dakbayan. I must also mention our success during the Civil Service Month celebration. Your hard work during that cleanup resulted in the collection of a remarkable 2,199 kilograms of trash. Thank you for that tremendous effort. The celebration was also particularly meaningful when our work as city cleaners
and garbage collectors was recognized in the Reels contest. The public recognition gave our men profound sense of honor and validated their essential service to the city. Mapasirubuhon usab niyang gipahayag na ang iyang unang paglingkod isip swimo head ana lamang sa less than 200 ka mga barangay ang dalakip sa regular garbage collection. Apan sa pagkakaron, tanang 51 ka mga barangays na ang adunay regular garbage collection. Gipasalamat usab niya ang asin sa Osamis Administration, ilabi na ang duha ka nangaging mga mayor sa Dakbayan tungod sa ilang padayon ug lig-on nga suporta sa mga programa ug inisyatibo sa SWEMO. Lakip na ang paghatag kanila og 6 ka bag-ong garbage compactors ug 3 ka mga dump trucks nga nagkantidad og 55.39 million pesos. I want to sincerely thank and acknowledge the Ascenso Osamis administrations, from then mayors, Congressman Sancho Fernando F. Waminal and Congressman Attorney Henry F. Waminal, and to Mayor Attorney Sam Norman Fuentes and the City Council for their strong support to SWEMO's programs. Because of the trust, we successfully acquired 6 brand new garbage compactors and 3 dump trucks, representing a sizable investment of 55.39 million pesos. Our department was finally given the tools it needed to serve our community with dignity and efficiency. Malampuson usab nilang napatuman ang no segregation, no collision policy nga nag-auhag sa hustong pagdumala sa basura, pinaagi sa pag-obligar sa mga residente nga isegregate ang ilang basura sa dali pa kini kolektahon. Dugang saysay pa niya. Over the 5 years, we conducted extensive IEC. Our reach was truly comprehensive, targeting all sectors, from the barangay chairman to purok leaders. We attended barangay assemblies even when we are not invited, just to let them be aware of our loss. Laki pa sa iyang gipadayag mo ang maayong pagdumala sa basura, pinaagi sa operational recycling facilities o sanitary landfill sa Kinoma Norte. Diin ang mga biodegradable waste, gihimo nga abono o vermicast, samtang ang recycled glass o plastic bottles, gihimo nga pavers sa Asinso Wellness Park ug hollow blocks nga anahan himutang sa 3 ka barangay sa Dakbayan na nagsilbing ilang livelihood projects. Kini nga mga paningkamot ug dakong kontribusyon ni SWEMO Head Engineer Titis Teresa Borhe nagpakita sa iyang madasigon nga 5 ka tuig nga pagpanerbisyo gikan sa padayon nga pagpanlimpyo o pagpananom sa mga kahoy alang sa kalikupan, epektibong regular garbage collection sa tanang 51 ka mga barangay, epektibong recycling initiatives hangtod sa pagpalambo sa livelihood projects sa matag komunidad, uban sa lig-on og padayon nga suporta sa Asinso Osamis Administration alang sa kaayuhan, kalimpyo ug kahusay sa Dakbayan. Alang sa Osamis Today, ako si Ronald Textor. Salamat Bernal. Barangay Health Stations sa Cavite ug Baybay Triunfo gikalipay o gipasalamatan gituan tutukan ni Leoncio Medallo ang mga balita. Ani ang iyong report. Sa baguhay pa lamang ang pag-turnover sa 8 ka mga barangay health stations kun BHS sa Dakbayan sa Osamis nga gipanguluhan ni Kong Segundo Sancho Fernando Ando Waminal uban sa Asinso Osamis Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman Go Puentes. Apil ang barangay Cavite ug Baybay Triunfo sa mga swerteng nakadawat sa bag-o ug maanindot nga pasilidad sa BHS. Sa personal nga interview kang Kapitan Alejandro Purgatorio, malipayon niyang gipahayag nga nagamit na sa ilang barangay ang maong health station. Nagamit na gina to nga tong health station nga gipangandoy na to nga karon pertin dindota. So nagamit na gyud sa katawhan nato dinhi sa Asinso Barangay Cavite. Salamat jud kay ni Kong Ando. Para sa gingon sa atong landong congressman no Segundo Distrito na pwede na tanan na nata gitagampat niya gani during sa turnover no na pa siya medical supply nga gihatag sa tuwa. So kini magamit nato gyud na tanan nga kung naay mga
karamdaman no ng atong mga taga-barangay Asinso Barangay Kabinti, pwede na gamani dani. Tapos in case emergency nga nay mga anak na di na nato madagan dayon kung kinahanglan og first aid dire, ato ni magamit pod na tay paanakan kompleto ang ato ang pasilidad. Giisugid usab sa kapitan nga gawas sa manindot nga pasilidad, di kalidad nga serbisyo usab ang mahatag niini tungod kay adunay nurse nga gi-assign sa ilang PHS. Sir Lucio natin assign nga nurse gini siya. Sir Lucio na-assign diri sa toa. Gikan gi-assign gini sa to ang taga DOH og sa atong City Health. Sa laing bahin nakuusab ang kalipay nga gibati dili lang ni Kapitan Benedicto Rosal Sr. apan lakip usab ang tibok barangay Baybay Trayunpo, ilabi na ang mga residente sa Purok 1 di nahimutang ang ilang bag-ong health station. Ilalim ang kalipay, dili lang kay ako nalipay. Ang entero barangay nalipay. Ang Purok 1 nga mao sila'y silbing diha gyud na butang. Kay munay pinaka-strategic yun nga lugar tungod kay daghang lumulupyo, daghang po diyang mga pobre nga mga katawhan. Nakita usab sa kapitan ang dakong epekto sa maong proyekto tungod kay makahatag kini og dugang nga kita alang sa matag barangay. Ko kayo ning impact no sa halos sa mga barangay nga gitagaan og health station. Kay kining health station makatabang po ni additional nga revenue sa maong barangay. Kay nag-istorya man si Kong Ando nga napay orientation gikan ni Attorney Sam Puentes atong mayor ug ang DOH kung unsaon nga ang barangay mokita pud in return. Muna nga ang barangay Baybay Trayunpo gyud grabe gyud ang pagpasalamat. Kay sa kanindot kayo nga health station na gyud na sa agianan sa bypass road. Muna nga amo ginang paningkamutan nga among i-landscape para po silbing nindot gyud tanawon nga presentable gyud sa mga katawhan nga silbing magpatambal o manganak dihang dapita. Ang mga barangay health station nga nadawat na sa 8 ka mga barangay sa Osamis nagtumong sa paghatag og mas accessible ug mas maayong serbisyong panglawas alang sa mga residente. Pinaagi niini mas dali na ang pagkuha sa pangunang tambal ug medical check-up alang sa mga kasagarang sakit ug aron mapugnan ang paglala sa mga kondisyon sa panglawas. Nakatutok kini sa pagpalig-on sa health system sa grassroots level, ilabi na sa mga lugar nga lisod ug layo ang akses sa dagkong ospital. Tungod dinhi dako ang pagpasalamat nila Kapitan Purgatorio o Kapitan Rosal ngadto kang Kong Ando Waminal, uban ang suporta nila Mayor Sam Norman Go Puentes, Governor Henry S. Waminal ug Asinso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga mao ang puspusang naningkamot aron kini nga mga proyekto mamahimong posible nga dili lamang nakapagaan apan nakapahupay usab sa mga Osamisnon nga naa sa medical nga emerhensya. Magpasalamat ag maayo nga nagpakabana gyud kanunay. Nagtalantaw kanunay kung unsay mga maayo nga mga proyekto, mga muhuras nga angay buhaton sa maong barangay. Nga amo ginang gipasigarbo gyud sa among barangay ang pagpasalamat kanunay kanila. 3 pillars daghang kay salamat no. Siyempre sa ato yung unahon ng atong amahan sa atong probinsya sa Misamis Occidental. Salamat kayo og belated happy birthday sa atong hardworking gobernador no. Governor Attorney Henry Sibilya Waminal Sr. And then kadua siyempre ang ato ang author ani na mga health station ang atong congressman sa Segundo Distrito no, Congressman Fernando Ando Waminal kasi agyoy kanani author aning barangay health station. Kaswerte ang barangay Kabinti nga isa ta diya sa 12 nga barangay nga unang natagaan pa karon sa atong mga barangay health station. O siyempre pasalamat buta no. Way katapusan pasalamat na nila tanan. Pasalamat buta sa atong Asinso Pinoy Party List Congressman ang atong former Mayor District Bayan sa Sami City. Siyempre si Congressman Attorney Indy Puentes Waminal Jr. no. Salamat kayo. O siyempre sa atong halandong mayor diri sa Osami City, Mayor Sam. Salamat yo kayo og siyempre sa tanan nanyang mga opisyalis dinis dakbayan sa Osami City. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio.
garbo sa kultura ug panaghiusa. Ozamis IP community mapasidungganong mitapos sa National Indigenous Peoples Month 2025 celebration. Si Adoni Dicena alang sa madetalye. Simple apan mabulokon ang pagtapos sa National Indigenous Peoples Month 2025 sa mga subanong lumad sa dakbayan sa Ozamis. Dili man ang tanang populasyon ang mitambong sa selebrasyon, apan madasigon kining giapilan o gipanguluhan sa mga gukom sa mga ancestral domain barangay ning syudad. Ang tribong subanin sa dakbayan sa Ozamis gipanguluhan kini sa City Chieftain Bae Relinda Arapon Bation o gisaksihan usab sa mga representante sa NCIP Provincial Office. Suportado usab ang maong aktibidad sa mga opisyal sa Barangay Ginguna nga maoy host barangay o ang presensya ni Vice Mayor Bebeneri o IP Community Affairs Committee Chairperson Honorable Dinky Suiso sa ngalan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Tipik og bahin sa selebrasyon mao ang pag-report sa matag gukom ang mga programa nga nahimo sa matag ancestral barangay. Mipahigayon usab og mga padula ang mga organizer diin ang sagad sa ilang gipangdula, mga naandang dula sa mga lumad nga nagtangag usab og mga premyo. Dako ang ilang pasalamat ni Mayor Sam Fuentes nga mipadala kini og 29,000 pesos aron maoy ipremyo sa mga padula. Matag bulan sa Oktubre, gihandom ang National Indigenous Peoples Month. Gumikan kay sumad ang bulan nga napatuman ang IPRA o Indigenous People Rights Act of 1997. Mas nadugangan ang kumpiyansa sa tribong subanin nga mitambong sa programa gumikan sa gipasalig sa Asenso Ozamis Administration nga padayon ang ligong suporta alang sa mga programa o proyekto sa mga lumad. Sumapasalamaton kaayo ko nga naingani nga programa bahin sa subanin usagid pud siya nga nakatabang sa atuang mga kabataan pud karon kay dako kaayo og inspirasyon sa mga ingunaning kanang kalihukan sa mga bahin anang sa subanin kay sa una mahadlok kita moadto sa ubos kay tungod lagi nga sila sulog-sulogon. So karon nga isip subanin, proud na kaayo ka isip subanin. Kay daghang benepisyo nga gihatag sa panggobyerno, Dili lang ingon nga kanang pag-abot og naay BI na sila'y nanay kaso, Sa una ug buhat-buhatan ka og istorya, wala lang kay tungod lagi kay ikaw subano, Dili ka panguan, di ka panggukod. Pero karon pas nga buhat-buhatan ka og mga dili nga maayo nga mga istorya na anagyud sila'y kabutangan, So karon ika-28 na nato nga celebration sa atong IPRA. Naana ba tayo nakuha sa ika-28 sa IPRA? Naada ba tayo nakuha nga maayo sa ika-28 nga IPRA? Nana? Kung maghisgot ta karon og IPRA 8371, unsa man ang upat ka bugkos sa katungod? Unsa man ang una? Wala kadumdum? Imposible sa kayo. Unsa ang una? Right to ancestral domain. Importante balikon nako ang atong mga medical services, ang atong Asenso Ozamis, Asenso Misamis Occidental, matinud-anon nga naghimo og nagpadagan niining mao nga serbisyo. Ubos sa atong administrasyon ang Waminal Administration. Ang atong halangdon nga gobernador, palakpak ato, Governor Henry is Waminal, nga maogi nagdala nini programa ang Asenso Misamis Occidental, Asenso Ozamis, Asenso gitang tanan gyud, nga makahiagom og makapahimulos sa mga serbisyo nga gimugna sa atong panggamhanan. Ubos sa liderato sa giingon ko na sa mga Waminal Administration. Ang atong segundo distrito nga congressman, si Congressman Ando Waminal, o nga atong Asenso Pinoy,
si Congressman Indy Waminal, sila sa kanunay nagatutok sa atong mga panginahanglan dinhi sa Osamis City o sa tibuok Misamis Occidental. Alang sa Osamis Today, Adonai Desina reporting. Salamat Don. Bagong dalan, bagong ay kalambuan, 650-meter road sa Barangay Stimson, Bordo, gipasalamatan sa mga residente. Mayor Sam, may daghan pang proyekto nga musunod. Ibalik alang sa good news, si Leoncio Midalio. Subay sa dakong paningkamot ug tinguha ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal sa paghatag og nindot hapsay og konkretong dalan sa tanang dapit lakip na ang mga barangay ug sityo sa tibok Distrito 2. Gipadayag ni punong barangay Arnold Casinto sa barangay Stimson, Abordo ang iyang dakong pagpasalamat sa baguhay lang natapos nga pagsiminto sa ilang dalan gikan sa Purok 5 ngadto na sa Purok 6, partikular na sa Muntol Detachment paingon sa sityo Tipan. Matod pa ni Kapitan Casinto, ang maong dalan adunay gitas-on nga 650 meters og napasiminto uban sa kinatibuk ang pundo nga nagkantidad og 9,554,997 pesos. Gibutyag pa ni Kapitan Casinto nga sa wala pa mapasiminto ang maong dalan, grabe ang kadaot nini nga nagresulta sa pipila ka mga aksidente sa mga residente. Lakip na ang pagkabalintong sa ilang mga sakyanan. Kini gindala na sa una simulat sa pool, diri man gyud ko gadako. Pirti gini kaguba ni dalana. So mo ni gadugtong padlong sa sitio Tipan. Sa una panahon, doon na ba yung mga diskrasyon na itabo dito? Naagid sir. Mga matutudlo na to dire, nga piangan pagali. O ba? Oo. Bisag sigol mo to sa una, lisod yan? Lisod gigayo dire. Busa dakong pasalamat ang ipadayag ni Kapitan Casinto sa tibok Asinso team tungod kay hingpit nang napahimuslan sa katawan ang ilang simentadong dalan, ilabi na sa mga residente sa maong barangay ug sa mga magtutudlo sa sitio Tipan Elementary School. Kaloy sa Ginoo na tagan og pagtagad sa atong Asinso team, karon pahimuslan na gyud sa ato mga katawhan padlong sa Tipan nga maayo na gyud, ilabi na gyud sa ato mga matutudlo diya sa Tipan nga nagkasulti na gislang kap, okay na gyud kap, di na gyud may mabalintong. Dugang panini ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Gopuentes usa ang ilang barangay nga naghahinan og makadawat og pipila ka mga proyekto diin lakip na nini ang ilang daycare center, water system and pipeline, solar lights ug dos andanas nga merkado. Natagaan ko og 5 ka project gikaron. Ako ang daycare center na ako'y 2 million, na ako'y water pipeline. Di na ako ma-specify na og pila. Then kuan kaning ako ang solar lights na ako'y 5 million. Then akong dos andana nga kuan kaning niya ako merkado na apo ko'y 2 million. Kani sila mo gini nabasa na gini atong kuan na mo dito sa liga nga gitagaan ko nga kini nga project natagaan gyud kog 5. Salamaton kay ko ni Mayor gyud. Sa pipila ka mga proyekto nga ibubuo sa iyang barangay nga gikan kang Mayor Sam, kini bug-os nga gipasalamatan ni punong barangay Casinto kay matod pa niya bisan bag-o pa lang siya nga milingkod ingon nga kapitan sa maong barangay, natagan gayud siya og pribilehiyo nga ang iyang barangay makaangko na unya og maanindot og mapuslanon nga mga proyekto. Kini nga project nga gihatag ni Mayor sa kuha, so dako pa kay kong pasalamat gyud ani ni Mayor Sam Puentes kay nganuman sa kabag-uha pa nako karon o nagitagaan ko niya dako pribilehiyo ba nga akong barangay nga 5 gid ka project yang nahatag sa kuha. So gani ako mga kapitan kauban nakakuan man sa kuha nga pre grabe mga pre 5 gid ka buok. Pero salamat tas Ginoo na kay bisag sa bag-o nato gitagaan pud tag pagsalig ni Mayor. Muna ako ang salamat kay kog dako ni Mayor Sam og sa tanang mga city councilor sa mga lideres sa atong syudad. Dugang panghimatuod ni punong barangay Casinto mo Asinso gyud akong barangay. Kay nganuman sa ang akong barangay karon kuha na kanang nagka-upgrade na ba, nagkauswag na gyud. Kumbaga asinso na gyud.
kay daghan naman kay ko project gid nga ikabubo sa mga barangay pinaagi sa atong mga lideres. Ang pagkakongkrito sa dalan gikan sa Purok 5 ngadto na sa Purok 6 partikular sa Montol Detachment paingon sa Sitio Tipan ug ang pipila ka mga proyekto nga ibubo alang sa mga lumulupyo sa Stimson Abordo usa lamang kini sa lig-on nga panaad sa Asenso Administration subay sa hugot nga pagpaninguha ni Second District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal og Mayor Sam Norman Go Puentes sa paghatag sa mga serbisyo nga labing gikinahanglan sa matag barangay uban sa padayon nga suporta nila Governor Henry Sibilia Waminal og Asenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. subay sa ilang hugot nga mithi alang sa tinuod nga pag-asenso sa dakbayan og probinsya. Dako kay kong pasalamat ilabi na gyud sa sa akong katawhan sa Stimson Abordo nga ipaabot sa ato ang mga 3 pillars ang ato ang si Congressman Indy, Congressman Ando Waminal o si hilabi na gyud siyang ato ang pinakagugihan nga gobernador si Gobernador Waminal nga nahumana gyud among dalan diri. So sa ato pong halandong mayor dako kay kong pasalamat gyud ana nila kay mo gani ni karon nga ang tingog sa katawhan sa Stimson Abordo nagapasalamat gid sa ato ang mga lideres. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Bypass sa Ozamis, 35 anyos nga sospetsado na sikop sa operasyon Batok Droga. Glenray Ruluna. Alang sa report. Tugyan sa kapulisan sa Ozamis ang usa ka hamtong sospek human kini nga nagpositibo sa drug bypass operation sa Purok 2 sa Barangay Gango ni Syudad alas 12 sa udto ngadto Oktubre 26. Aton sa pagba-research sa sospek laing pang mga sachet sa gituan Shabu ang na-recover gikan sa posisyon niini. Apil na ang bypass money nga 500 pesos. Ang mga operasyon gipangunahan sa mga operatiba sa Ozamis CPS. Ang sospek lumad nga taga Purok 2B Barangay Banyadero ning Syudad sa Ozamis. Gibasahan sa Miranda rights ang sospek o guman sa inventory sa mga ebidensya nga nakuha ikustodiya kini sa Ozamis City PNP alang sa tukmang disposisyon. Ang kapulisan ning Dakbayan padayon nga mihimo sa ilang mga lakang aron nga masugpo kadto mga individual kinsa karon padayon na nga nagapayuhot sa gidadili nga droga. Ang mga gamhanan nga lokal sa Ozamis sa liderato ni Mayor Sam Norman Fuentes ligon nga nagigtambayayong sa kapulisan alang sa malahutayon nga peace and order sa syudad. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenray Ruluna. Sa kamahan, duha ka anak na natabangan. Salamat sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program, walay bayro noon hingpit na serbisyo alang sa katawhan. Si Mary Melody Reyes, alang sa mga detalye. Ang amahan nga si Alberto Dazo, 43 anyos, residente sa Barangay Gango ning Dakbayan sa Ozamis, wala ang nagduha-duha sa pagduol sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration aron mangayog tabang alang sa dakong hospital bill nga mikabat sa kapin 18,000 pesos. Ang maong balayro nun kumikan sa iyang duha ka mga anak nga si Precious Dazo, 5 anyos og Serge Robert Dazo, 4 anyos nga parehong na-admit sa St. Joseph General Hospital. Ako ay si Roberto Minukdaso, taga Purok City, Gango. Nagpatabang sa tuang Asenso nga kwan sa kuang anak kay namagod mi exist gud nga duha mo gud kabuk akong anak nga na-admit. So kwan siya, nabot siya mga 18,000 ang kwan kay tag 9 man per kada isa nila ma'am. So mo na nga nya na kwan lagi wala gyud ko na kwan sa kuang trabaho ba. So
nag-focus na lang ko sa akong anak mo nang nakaka-exist mi mo itong langay na lang kong tabang kay para gid nga ma-clear o ma-zero na lang yun. Nasairan nga ang iyang duha ka mga anak, pariha nga na-diagnose nga may pediatric community-acquired pneumonia with moderate risk. Ang maong sakit o ang CAP sa mga bata usa ka impeksyon sa baga nga makuha gikan sa komunidad. Ang pneumonia usa ka kondisyon diin adunay impeksyon sa baga nga hinungdan sa lisod nga paginhawa, hilanat ug ubong nagpadayon. Sumala pa ni Roberto, 4 ka adlaw una nga ilang gimonitor ang kahimtang sa mga bata. Apan tungod sa nagbalik-balik nga hilanat niini, nakadesisyon siya nga ipa-admit kini sa ospital aron tukmang matambalan. Gilanat ra ni sila pero sa palong sigay lang ilanat mamba. Oh, buntag mawala mga around 10 paingon sa kuan mawala din pagka hapon na sa mga 5 to 6 mukalit na pagbalik din pagabot og 8 mapalong din pagka 9 mabalik na ilanat niya maluloy na kailang mga mata. Mga pila man ni kaadlaw lang gratis? Actually ma'am, for 4 days ginamo ni gi-monitor. O nya wala na nako siya gidugay. Motong gidiretso na ginako siya og pag mga kuan na murag Thursday siguro sa gabi ma'am may anak ko siya gi-admit. Gipa-admit naka-decide na ko pa-admit kay. Sa iyang pagduol sa buhatan sa Ascenso Ozamis Administration, ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, wala siya pakyasa. Ang hospital bill sa iyang duha ka mga anak nga miabot sa kapin 18,000 pesos, gi-zero balance pinaagi sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program. Matod pa ni Roberto, dako gayud ang iyang kalipay sa mong programa, labi na sa iyang kahimtang karon nga walang-wala. Kidugang paniya nga dili lang ang iyang anak ang nakapahimulo sa libreng serbisyo apan lakip na siya. Lipay kay ko ma'am kay wala gi ko ma'am ba pero God's will, salamat sa Ginoo kay naay atuang mayor nga nitabang sa tuwadan ni then tanan pod makatabang pod siya sa uban pod nga sige naman ma'am kaduwa na nako ni ma'am dili lang kay ako akong anak ug ako pod pero kanilang pod ba nga natlan gid may ngani gid nga sistema kung wala gid ko karon gid ma'am. Gipasalamatan usab niya ang mga lidere sa Team Ascenso Administration, ilabi na si Mayor Sam Norman Fuentes sa pagpadayon sa mga nasugdan nila Congressman Segundo Ando Waminal o Congressman Ascenso Attorney Indy Waminal. Uban sa walay puas nga suporta ni Governor Henry S. Waminal nga kanunay nagpaluyo alang sa kaayuhan ug kahupayan dili lamang sa mga Ozamisnon apan lakip na sa tibuok katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental. Dako kay ko pasalamat kang ato sa tong Governor, salamat kay sa katanan Gob, Henry Waminal, of course nila ni Congressman Ando Waminal, salamat kayo. Of course ni Congressman Indy, salamat kay sa katanan ninyo. Sa ato pong mayor po nato dani si Mayor Sam, salamat kay sa katanan sa imong tabang sa ato ang Ascenso Pinoy. Salamat kayo, Mayor. Pinaagi sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program, mapadayon ang tumong sa Ascenso Ozamis Administration nga walay mga Ozamisnon nga magpabilin sa pag-antos tungod sa kakulang sa pinansyal. Usa ka tinuod nga serbisyo publiko nga naghatag paglaom ug kahupayan sa mga katawhan. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel Ozamis sa dihatod kanato nga serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Ozamis Administration, pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Ascenso Ozamis News Channel. Please subscribe to AONC's official YouTube channel. Diin makita usab ninyong nakastream live ang among mga programa sa ngalan sa kinatibukang AONC team. Yonsho Medalyo, Bernal Wilson, Adon Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Me Kirante, Mary Ana Lumapas, Xander Galid, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Camodixon. Daghang salamat. Kanunay Ascenso Ozamis, padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.